Nagpapabango ka na naman ba kay sir? Kahit anong gawin mo, Isabel, amoy kusina ka pa rin. Ang tinig ni Aling Zenaida ay kasintalas ng kutsilyong hawak ko. Natigilan ang kamay ko sa himpapawid, sa akmang paghuhulog ng mga hiniwang piraso ng labanos sa kumukulong sabaw. Ang amoy ng sampalok at baboy na kanina lang ay parang yakap na nagpapaalala sa akin ng tahanan ay biglang naging singaw ng aking abang kalagayan. Amoy kusina, amoy katulong. Hindi ako lumingon. Sa halip, mariin kong ipinikit ang aking mga mata at ibinuhos ang gulay sa kaldero. Ang bawat patak ng mainit na sabaw na tumalsik sa aking braso ay tila maliliit na karayom, ngunit wala itong panama sa hapding iniwan ng kanyang mga salita. Ito ang sinigang na baboy na paborito raw ng yumaong asawa ni Sir Leandro. Ang tanging paraan na alam ko para magdala ng kahit kapirasong init sa malalamig na pader ng mansyon na ito. Isang sakripisyo ng pawis at pagod na sa mata ng iba ay isa lamang pagtatangkang magpabango. Maya-maya pa, naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang presensya ni Sir Leandro Villaseñor ay laging may dalang bigat at ginaw na parang hininga ng yelo sa batok mo. "Is the food ready?" Tanong niya. Ang boses niya, laging walang emosyon, laging parang galing sa malayo. "Opo, sir. Pinaghanda po kayo nitong si Isabel." Mabilis na sagot ni Aling Zenaida. Ang tono ay puno ng pagkasuklam na ako lang ang nakakarinig. Narinig ko ang paghila niya ng upuan. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko siyang umupo sa lamesa mag-isa. Maingat kong sinali ng sinigang sa isang mangkok at inilapag ito sa harap niya, kasama ang isang platito ng patis na may sili. Hindi ako nagsalita. Hindi rin siya tumingin. Sa bahay na ito, ang katahimikan ay isang patakaran. Pinanood ko siyang humigop ng sabaw. Pigil ang aking hininga. Sa isang saglit, nakita ko ang pagpikit ng kanyang mga mata. Isang halos hindi mahahalata na pagbabago sa kanyang mukha. Isang anino ng kung anong emosyon na dumaan at agad ding nawala. Tila may naalala siya, isang alaala na masakit at ayaw niyang balikan. "It's fine," sabi niya, at yun na yun. Tumayo siya. "Make sure to clean up after." At tulad ng dati, iniwan niya ang hapagkainan na puno pa ang plato. Ang naiwan ay ang amoy ng sinigang na paborito ng kanyang asawa at ang sakit ng pagbaliwala sa puso ko. Nang matapos ang aking mga gawain, dahan-dahan akong lumabas ng mansyon. Bawat hakbang palayo sa malaking bakal na tarangkahan ay parang isang paghinga ng maluwag. Ang lakad patungo sa sakayan ng jeep ay ang aking penitensya at ang aking kaligtasan. Ang patutunguhan ko, isang maliit na ice cream parlor na may pangalang Paraiso. Para sa iba, isa lang itong lugar. Para sa akin, ito ang kahulugan ng salitang iyon. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng dalawang pares ng nagniningning na mga mata. "Mama," sina Luna at Sol, ang aking kambal, ang aking buhay. Niyakap ko sila nang mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng pulbos at gatas na kumakapit sa kanilang mga damit. Sa bisig ko nawawala ang pagod, ang sakit, ang amoy kusina. Nagiging amoy nanay ako. "Kumusta ang mga anghel ko?" tanong ko, habang hinahaplos ang buhok ng aking anak na babae. "Okay lang po, Mama. Pinakain po kami ni Ate Mercy." Sagot ni Luna. Ang mga mata ay kasing bilog ng buwan. Napansin ko ang mahinang pag-ubo ni Sol. Agad akong kinabahan. Ang hika niya ang dahilan kung bakit doble ang kayod ko, kung bakit tinitiis ko ang lahat. "Anak, ininuman mo ba ang gamot mo?" Tumango siya. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang maliit na laruang kotse na gawa sa kahoy. Sira na ito kahapon, nabaklas ang isang gulong. Magdamag ko itong kinumpuni, ginamit ang sinulid at pandikit na nakita ko sa bodega. Wow!
Mama, ayos na! Sigaw ni Sol. Ang mukha ay nagliwanag. Ngumiti ako, ngunit sa loob ko may kung anong kumikirot. Isang laruang pinulot, isang buhay na tagpi-tagpi. Ito lang ang kaya kong ibigay sa kanila. Habang pinapanood ko si Luna na dilaan ng ice cream na binili para sa kanya ni Ate Mercy, isang patak ang tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Gamit ang laylayan ng aking damit, maraan ko itong pinunasan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng matamis na sorbetes at ng halakhak ng aking mga anak, ako ang pinakamayamang babae sa buong mundo. Ngunit ang paraiso ay may oras. Kailangan ko nang bumalik bago pa ako hanapin. Sa aking pag-alis, narinig ko ang pabulong na boses ni Aling Zenaida mula sa isang sulok ng hardin. May kausap sa telepono. Opo, sinusubaybayan ko. Walang kahirap-hirap. Hindi ko na narinig ang kasunod, ngunit sapat na yon para bumbalik ang lamig sa aking mga buto. Sino ang kausap niya? At bakit kailangan niyang isumbat ang bawat galaw ko? Binilisan ko ang aking paglakad. Ang bawat anino ay tila isang matang nakamasid. Bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa semento ay parang sigaw na nagbubunyag ng aking sikreto. Dahan-dahan kong binuksan ang tarangkahan sa likod bahay. Ang bakal na kinakalawang ay gumawa ng isang mahinang tunog na sa aking pandinig, ay kasinlakas ng isang kulog. Nagtago ako sa likod ng malalaking paso. Hinahabol ang aking hininga. Pinagpagan ko ang aking damit. Inaalis ang anumang bakas ng mundo sa labas. Ang alikabok, ang amoy ng kalye, ang halimuyak ng aking mga anak na nanunuot sa aking puso. Kailangan kong maging si Isabel na katulong muli. Kailangan kong ibaon ang pagiging ina. Pumasok ako sa kusina na para bang wala akong pinanggalingan. Tahimik ang buong kabahayan. Marahil ay nasa opisina na niya si Sir Leandro o nagkulong na naman sa kanyang silid. Ganoon naman lagi. Isang malaking bahay na puno ng katahimikan at mga alaala. Nagsisimula na akong maghugas ng mga pinagkainan nang isang kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Naramdaman ko ito bago ko pa man makita. Isang presensya. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, sa may pintuan ng sala na nakaharap sa malaking bintanang salamin, nakatayo si Sir Leandro. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatanaw siya sa labas, sa direksyon kung saan ako nanggaling. Ang kanyang likod ay halos nakatalikod sa akin, ngunit sapat lamang para makita ko ang kanyang anyo laban sa papalubog na araw. Hindi siya galit, hindi siya nagtataka, kundi may isang malalim na katahimikan sa kanyang pagkakatayo na parang may isang palaisipan siyang binubuo sa kanyang isip. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa at ang kanyang mga balikat ay tila may pasan-pasang bigat na hindi nakikita. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang basang plato ay nanginginig sa aking kamay. Tila huminto sa pag-ikot ang mundo. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa labas, sa kawalan. Pero alam ko, sa paraan ng kanyang pagkakatayo, sa tindi ng katahimikan na bumabalot sa kanya, alam kong may nakita siya. Ang tanong ay hindi kung nakita niya ako. Ang tanong ay, ano ang kanyang nakita? Kinabukasan, bumigat ang hangin sa mansyon. Ang bawat sulyap ni Aling Zenaida ay mas matalim. At ang katahimikan ni Sir Leandro ay mas nakakabingi. Pakiramdam ko, bawat galaw ko ay may matang nakamasid. Bawat hininga ko ay sinusuri. Ang takot na mabunyag ang aking sikreto ay lalong nanuot sa aking mga buto. Habang naghahanda ako ng almusal, naulinigan ko ang mahinang pag-uusap ni Sir Leandro at Aling Zenaida sa sala. Hindi ko maintindihan ang lahat, ngunit sapat ang mga pira-pirasong salita para kumalabog ang aking dibdib. Palagi nang umaalis. Misteryoso ang mga ginagawa. At pagkatapos, ang boses ni Sir Leandro mas mababa, mas seryoso. Tingnan mo ang mga CCTV footage sa labas, Aling Zenaida. Parang may bumagsak na malaking bato sa aking lalamunan. CCTV, nakita niya.
Ang mukha ko ay biglang uminit. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Anong gagawin ko kung malaman niyang may mga anak ako? Paano kung itaboy niya kami? Ang dami kong utang na loob sa kanya at sa isang iglap, baka mawala ang lahat. Pagkaalis ni Sir Leandro patungo sa opisina, lumapit si Aling Zenaida sa akin. May ngisi sa kanyang labi na parang asong ulol. Aba Isabel, sigurado ka bang magugustuhan ni Sir ang mga sikreto mo? Bulong niya, ang mga mata ay naniningkit. Maraming galing sa probinsya ang akala nila. Madaling lokohin ang mga bilasenyor, pero nagkakamali sila. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinuhugasan ang platong hawak ko. Hindi ako sumagot. Alam kong anumang salita ay gagamitin niya laban sa akin. Ang tanging magagawa ko ay yumuko, tiisin ang kanyang panunukso, at magdasal na hindi matuklasan ang lahat. Kinailangan ni Sir Leandro ng ilang lumang dokumento mula sa silid-aklatan, ang dating opisina ng kanyang yumaong asawa. Inutusan niya ako na linisin at ayusin ang mga papeles doon. Habang inaayos ko ang mga libro at alikabok, nakita ko ang isang lumang album ng larawan sa isang sulok. Nag-atubili ako, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Dahan-dahan kong binuksan ang album. Mga larawan ng isang masayang pamilya. Isang babaeng may mapagkalingang ngamang ngiti at mga matang puno ng buhay, ang asawa ni Sir Leandro. Sa bawat larawan, kasama niya si Sir Leandro na noon ay may ngiti pa sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi ko na nakikita ngayon. May isang larawan na pumukaw sa aking pansin. Larawan ng yumaong asawa ni Sir Leandro kasama ang isang kaibigan. Ang kaibigang yun ay si Mr. De La Cruz, na kilalang negosyante. Sa likod ng larawan ay may sulat kamay. Ang aking pinagkakatiwalaang kaibigan. Isang lungkot ang bumalot sa akin. Naalala ko ang narinig kong kwento mula sa mga lumang katulong, na ang yumaong asawa ni Sir Leandro ay nalugi at namatay dahil sa pagtataksil ng isang malapit na kaibigan. Ito marahil ang dahilan ng kanyang pagiging mailap at puno ng paghihinala. Isang pilat na mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Nagbalik ang aking diwa nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. Si Sir Leandro. Hawak niya ang isang lumang kahon. "Anong ginagawa mo?" Tanong ni niya, ang kanyang tinig ay malamig. "Inaayos ko po ang mga libro, sir. Nakita ko po itong album. Kaya po..." "Leave it," putol niya sa aking paliwanag. Lumapit siya at nakita niya ang larawan ni Mr. De La Cruz. Ang kanyang mga mata ay naging parang yelo. Hindi ko pa siya nakitang ganoon kagalit. "Don't touch her things," anya. Ang bawat salita ay may bigat. Napailing ako. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Pakiramdam ko, sinira ko ang isang napakahalagang bagay sa kanya. "I'm sorry, sir," ang tanging nasabi ko. Umiling siya at iniwan ang silid. Bit-bit ang kahon. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa sa mga salita. Isang paalala na sa bahay na ito, bawal ang anumang bakas ng nakaraan na may kasamang saya. Dahil ang lahat ay nauwi sa trahedya. Maya-maya, bumalik si Aling Zenaida sa kusina. May kakaiba sa kanyang galaw, parang may kung anong itinago sa kanyang likod. Nagkunwari akong abala sa pagluluto ng hapunan. Ang amoy ng bawang at tuyo ay bumabalot sa buong silid. Nang dumaan siya sa aking likod, naramdaman ko ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, pinaglumaang pilak na pulseras. Nang mapulot ko ito, nakita ko ang isang letra na nakaukit dito. E. Para kay Eliza, marahil ang yumaong asawa ni Sir Leandro. Ang pulseras ay biglang naging kasinlalamig ng yelo sa aking palad. Isang babala, isang panganib. "Isabel?" Isang matining na boses ang narinig ko mula sa labas ng mansyon. "May naghahanap sa'yo." Lumabas ako at nakita ko si Renato Alvarez, nakatayo sa labas ng tarangkahan. Ang kanyang mukha ay may ngiti na parang ahas. Sa likuran niya, naroon si Aling Zenaida nakatayo,
Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang ngisi. Parang may humampas sa aking sikmura. Paano niya ako nahanap? At bakit naroon si Aling Zenaida? Parang isang bantay. Kamusta, Isabel? Bungad niya. Ang boses ay puno ng pagkamuhi at pagmamay-ari. Akala mo makakatakas ka sa akin? Hindi ko namalayan na nanginginig na pala ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang pulseras na nakakuyom sa aking palad. Ang mukha ni Renato ay parang maskara ng pagmamay-ari at ang kanyang ngam ng ngiti ay nakakapanindig balahibo. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay bumaling ako kay Aling Zenaida na ngumiti lamang, isang ngam ng ngiti na puno ng panalo. Nagsimulang kumalabog ng malakas ang aking puso sa aking dibdib, parang isang ibong na kulong na gustong kumawala. Alam kong wala na akong kawala. Isabel, halika rito. Utos ni Renato. Ang kanyang tinig ay may matigas na utos. Ngunit bago pa ako makagalaw, narinig ko ang boses ni Sir Leandro. Anong nangyayari rito? Malamig ang kanyang tinig, ngunit may awtoridad. Lumabas si Sir Leandro mula sa likod ng tarangkahan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan si Renato. Hindi niya ako tinapunan ng tingin. Wala, Leandro, sabi ni Renato. Ang kanyang tono ay biglang nagbago, naging mas magalang. Kaibigan ako ni Isabel. Binibisita ko lang siya. Kaibigan? Malamig na tanong ni Sir Leandro. Hindi ko alam na may mga kaibigan si Isabel na sumusugod sa aking bakuran nang walang paalam. Nag-aalangan ako. Alam kong kailangan kong magsalita, ngunit anumang sabihin ko ay magpapahamak sa akin. Humakbang ako paatras, papalapit sa pinto. Pasensya na, Leandro, sabi ni Renato, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Siguro ay nagulat lang si Isabel. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking bulsa. Ang cellphone ko. Alam kong hindi ko dapat sagutin, ngunit ang aking mga kamay ay tila may sariling isip. Si Ate Mercy. Sigurado akong tungkol ito sa mga bata. Excuse me, sabi ko. At dahan-dahan kong inilabas ang cellphone. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa akin ni Sir Leandro. May oras ka pa para makipagtelepono? Ang kanyang mga salita ay parang sampal. Ibinaba ko ang tawag. Umalis ka na, Renato, sabi ni Sir Leandro. Ang kanyang tinig ay nagtatapos na sa pagtitiis. Hindi ito ang tamang lugar para sa'yo. Ngumiti si Renato, isang ngiti na may lamang banta. Sige, Leandro, sa ngayon. Pero magkikita pa tayo, Isabel. At sa wakas, umalis siya. Ngunit ang tensyon ay nanatili sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa kanyang presensya. Isabel, sa opisina ko. Ngayon, utos ni Sir Leandro, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding galit. Sumunod ako. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Sa loob ng opisina, malamig ang hangin, parang isang morgue. Nakatayo si Sir Leandro sa harap ng malaking bintana. Nakatalikod sa akin. Sa tabi niya, naroon si Aling Zenaida na may ngisi sa kanyang labi na hindi niya itinatago. May ipinakita sa akin si Aling Zenaida, sabi ni Sir Leandro, hindi lumingon. Isang CCTV footage, nakita kitang umaalis sa bahay na ito sa hindi tamang oras at may kausap na mga tao. Hindi ako nakasagot. Gusto kong ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit parang may nakabara sa aking lalamunan. At ito, sabi niya, at sa wakas ay lumingon siya. Hawak ang isang maliit na pilak na pulseras. Nakita ito ni Aling Zenaida sa bulsa mo. Kumalabog ang aking dibdib. Ang pulseras, ang parehong pulseras na nakita ko na nahulog kay Aling Zenaida. Hindi po akin yan, sir. Nagmamadali kong depensa. May naglagay po niyan sa bulsa ko. Ngumisi si Aling Zenaida. Nako, Sir Leandro, ganyan po talaga ang mga magnanakaw. Hindi aamin.
Isang sulyap ang ibinigay sa akin ni Sir Leandro, puno ng pagkasuklam. Ang pulseras na yan ay pag-aari ng yumaong asawa ko. Isang sentimental na bagay. At ikaw, Isabel, ay isang magnanakaw. Parang may humampas sa akin ng matinding lakas. Magnanakaw. Ang salitang iyon ay sumira sa lahat ng dignidad na meron ako. Sir, nagkakamali po kayo. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Kailangan ko pong lumabas dahil sa mga anak ko. May sakit po ang isa sa kanila, sir. Kailangan nila ng gamot. Sa sandaling iyon, ang aking mga salita ay naging isang sumpa. Ang pag-amin ko na may mga anak ako ay lalong nagpatindi sa kanyang galit. Anak? Ulit niya, ang kanyang tinig ay may pagkasuklam. Kaya pala, laging umaalis. Kaya pala, may kausap ka sa telepono. Niloko mo ako, Isabel. Pinalabas mo na wala kang pamilya para lang makapagnakaw sa akin. Tumulo ang aking mga luha. Umaagos sa aking pisngi. Hindi ko inakala na ang pagmamahal ko sa aking mga anak ay gagamitin laban sa akin. Hindi po totoo yan, sir. Bulong ko. Hindi ko po kayo niloko. Kailangan ko lang po ng trabaho para sa kanila. Trabaho? Malamig na ngisi niya. O baka naman para may pagkakitaan ka habang pinagsasamantalahan ng aking kabaitan? Sige, ito, sabi niya. At inihagis niya ang isang tumpok ng pera sa lamesa. Kuhanin mo yan at lumayas ka sa bahay ko. Ngayon na, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko kinuha ang pera. Ang aking dignidad, kahit gaano pa man kaliit, ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng salapi. Tumalikod ako at lumabas ng opisina. Habang naglalakad ako, narinig ko ang mahinang pagngisi ni Aling Zenaida. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Parang may libong karayom na tumusok sa aking dibdib. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, sa lahat ng tiis ko, ito ang aking kapalaran. Itinapon ako palabas. Isang magnanakaw sa mata ng taong pinagsilbihan ko. Isang sinungaling sa taong akala ko ay may puso. Tumakbo ako sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang bawat patak ay parang luha ng kalangitan. Walang katapusan ang aking pag-iyak. Dumiretso ako sa paraiso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lugar ay hindi na nagbigay ng ginhawa. Nakita ko si Ate Mercy at sa tabi niya sina Luna at Sol, mahimbing na natutulog. Ang mga mukha nila ay inosente. Walang alam sa bigat ng mundo na pinapasan ko. Dahan-dahan ko silang niyakap. Ang aking mga luha ay umaagos sa kanilang buhok. Isabel, anong nangyari? Mahinang tanong ni Ate Mercy. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ako makasagot. Niyakap ko lang ang aking mga anak. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko, nawasak ang buong mundo ko. Sa gabing iyon, magkayakap kami ng aking mga anak sa isang maliit, dampa na silid na puno ng amoy amag. Ang ulan ay bumubuhos pa rin sa bubong na yero, lumilikha ng isang malungkot na ritmo. Narinig ko ang mahinang pag-ubo ni Sol. Mula sa aking bulsa, kinapa ko ang gamot niya. Wala na. Ubos na. At wala na akong kahit isang kusing. Tiningnan ko ang mahimbing na natutulog na Sol. Ang kanyang maliit na dibdib ay humihinga ng mabigat. Pagkatapos, tumingin ako sa aking mga kamay. Ang parehong mga kamay na pinagsabihan ni Aling Zenaida na amoy kusina. Ang parehong mga kamay na pinaghihinalaan ni Sir Leandro na magnanakaw. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit ako pa ang naiwan sa ulan at wala nang kahit ano pang maibibigay? Ang umaga ay sumikat na kasintigas ng bato. Ang ulan ay huminto, ngunit ang lamig ay nanatili, kumakapit sa bawat sulok ng aming munting dampa. Nilingon ko si Sol na mas malalim ang paghinga. Ang kanyang ubo ay hindi na mahina. Ito ay mas mabigat. May kasamang kakaibang tunog. Nanginginig ang aking mga kamay
Nang dampian ko ang kanyang noo, mainit siya. Sobrang init. Mama, bulong ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Sol, tumayo ako. Ang aking mga paa ay nanghihina. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong humanap ng gamot. Kailangan kong humanap ng doktor. Ngunit paano? Wala akong pera. Wala akong matutuluyan. Wala akong kahit ano. Luna, bantayan mo si Sol ha? Sabi ko, sinusubukang patatagin ang aking boses kahit nanginginig ang aking loob. Babalik si Mama. Babalik ako agad. Lumabas ako sa bahay, ang hangin sa labas ay kasinlalamig ng aking kaluluwa. Walang plano, walang patutunguhan. Tanging ang desperasyon ang nagtutulak sa akin. Naglakad ako sa mga kalsada, ang bawat hakbang ay parang isang panalangin. Ang aking tiyan ay kumukulo sa gutom. Ngunit ang tanging iniisip ko ay ang init ng aking anak. Naalala ko ang TM Chem Paraiso. Si Ate Mercy. Siya lang ang tanging tao na alam kong maaari kong lapitan. Pagdating ko sa TM, nakita ko si Ate Mercy, abala sa pag-aayos ng mga upuan. Ang kanyang langyang ngiti ay agad nawala nang makita niya ang aking kalagayan, ang gusot kong damit, ang aking maga na mga mata, ang aking nanghihina na anyo. Isabel, anong nangyari sa'yo? Sigaw niya at agad niya akong niyakap. Sa kanyang yakap, pakiramdam ko ay mayroon pa akong kapirasong mundo na kumakalinga. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang paglabas ni Renato, ang pagtataksil ni Aling Zenaida, ang pagpapaalis ni Sir Leandro. Habang nagsasalita ako, umagos muli ang aking mga luha. Hindi ko na kayang pigilan. Naku Isabel, bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at awa. Ang sama ng loob nila. At si Sol, kailangan nating hanapan ng paraan. Binigyan niya ako ng isang tasa ng mainit na kape at isang piraso ng tinapay. Ang amoy ng mainit na kape ay parang yakap sa aking kaluluwa. Pero Ate Mercy, wala na akong pera. Paano na kami? Nag-isip si Ate Mercy. May naiisip ako, sabi Bime. Kaapo, sabi niya. Di ba't magaling kang magluto? Bakit hindi ka magluto ng ulam tapos ibenta natin dito sa team? Kahit na unti lang ang kita, Isabel. Umilaw ang isang maliit na pag-asa sa aking puso. Magluto. Ito lang ang tanging bagay na alam kong gawin ng maayos. Pero wala akong pambili ng sangkap. Ako na ang bahala dyan. Sige na, Isabel. Iluto mo ang pinakamasarap mong ulam para kay Sol. Sa sandaling iyon, ang aking pagod ay nawala. Napalitan ng isang bagong determinasyon. Nagmamadali akong bumalik sa dampa. Bitbit ang mga sangkap na binigay ni Ate Mercy. Nandoon pa rin si Luna, umiiyak, habang si Sol ay hirap na hirap huminga. Mama, mainit pa rin po si Sol, sabi ni Luna. Agad kong sinimulan ang pagluluto. Ang amoy ng ginisa na bawang at sibuyas, ang simoy ng kamatis, ay pumuno sa munting silid. Isang simpleng adobo, ngunit niluto ko ito ng may buong puso. Pagkatapos ng ilang oras, naibenta ko ang lahat ng adobo sa TM ni Ate Mercy. Nakuha ko ang kaunting pera. Sapat para pambili ng gamot ni Sol at pangkonsulta sa doktor sa kalapit na health center. Samantala, sa mansyon ng mga Villaseñor, tahimik si Sir Leandro. Ang mga salita niya kay Isabel ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip. May sakit po ang isa sa kanila. Hindi siya mapakali. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa CCTV footage kung saan nakita niya si Isabel na laging umaalis. May kung anong bumabagabag sa kanya. Ang larawan ni Mr. De La Cruz, ang kaibigan na nagtaksil, ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Napalitan ng mukha ni Isabel. Ang kanyang mga matang puno ng luha, ngunit may kakaibang dignidad. Aling Zenaida, tawag niya. Opo, sir. Mabilis na sagot nito. Nasaan na ang pulseras? Narito po, sir. Iniwan po niya sa aking bulsa.
Kitang-kita ko po ang kanyang mukha nang kunin niya ito. Ang tinig ni Aling Zenaida ay puno ng kasiguraduhan. Tiningnan ni Sir Leandro ang pulseras. May kakaiba sa kinang nito. Hindi ito ang parehong kalidad ng alahas na ginagamit ng kanyang yumaong asawa. May isang maliit na kakulangan sa gilid nito, parang isang peke. Isang malamig na pagdududa ang bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na may nagawa siyang pagkakamali. Ang mga CCTV footage na nakuha niya ay walang tunog at ang resolusyon ay hindi masyadong malinaw. Hindi niya nakita nang malinaw ang mukha ng mga kausap ni Isabel at si Renato. Bakit naroon si Renato sa tarangkahan? May kung anong bumabagabag sa kanya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Pakiramdam niya, may isang malaking puzzle na hindi niya mabuo. Ang imahe ng kanyang asawa na pinagtaksilan ng kaibigan ay biglang naglaho. Napalitan ng mukha ni Isabel. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Ate Mercy. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Para kay Isabel, panggamot sa anak. Kasama nito ang isang maliit na halaga ng pera na idineposito sa GCash ni Ate Mercy. Hindi nagmula kay Leandro. Sino ang nagpadala nito? Naging isang bahagi ng aming araw-araw na buhay ang pagbebenta ng niluto kong ulam sa TM ni Ate Mercy. Ang aking adobo, sinigang, at tinola ay unti-unting nakilala. Hindi lang sa TM ni Ate Mercy, kundi pati na rin sa kalapit na mga tindahan. Ang bawat sentimong kinikita ko ay para sa mga gamot ni Sol, para sa aming upa sa dampa, at para sa kaunting pagkain. Ang amoy ng bawang at suka sa aking mga kamay ay hindi na amoy katulong, kundi amoy pag-asa. Minsan, kapag nagpapahinga ako, nakikita ko si Leandro. Nag-iisa siya, laging nakaupo sa isang sulok ng team, malayo sa iba. Hindi siya bumibili ng ice cream, nagkakape lang siya, at tahimik na nakatanaw sa labas. Hindi niya ako kinakausap, at hindi rin ako nagsasalita. Ngunit sa bawat sulyap niya, pakiramdam ko, may kung anong bigat na bumabalot sa aming dalawa. Isang hapon, pagkatapos kong maibenta ang lahat ng aking niluto, lumapit si Leandro sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na hindi ko pa nakita. Isabel, sabi niya, ang kanyang tinig ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Kailangan nating mag-usap. Nagatubili ako. Ang alaala ng kanyang matatalim na salita at ang ginawa niyang pagpapaalis sa akin ay sariwa pa rin sa aking isipan. Wala na po tayong dapat pag-usapan, sir. Sagot ko at yumuko ako. Tungkol sa nangyari. Patuloy niya. Hindi pinansin ang aking pagtanggi. Alam kong nagkamali ako. Ang pulseras, hindi iyon ang orihinal. Nagulat ako. Nagtaas ako ng tingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Nalaman kong si Aling Zenaida ang naglagay niyan sa bulsa mo. Sabi niya. At si Renato, alam ko na ang lahat. Ang kanyang mga salita ay parang isang bugso ng hangin na nagpataas ng aking mga balahibo. Kung alam niya ang lahat, bakit ngayon lang? Patawarin mo ako, Isabel, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahid ng sakit sa kanyang mga mata. Dinala ako ng aking nakaraan. Ang asawa ko, pinagtaksilan din ng kaibigan niya. Kaya akala ko, pareho ka sa kanila. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong kung bakit niya ako pinaniwalaan. Pero ang tanging lumabas sa aking bibig ay isang mahinang hikbi. Gusto kong tulungan ka, patuloy niya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagwawasto ng aking pagkakamali. Ibibigay ko sa iyo ang isang abogadong mapagkakatiwalaan. Bibigyan kita ng mas ligtas na tirahan. Umiling ako. Salamat po, sir. Pero hindi ko po kailangan ng awa ninyo. Kaya ko po ang sarili ko. Hindi ito awa, Isabel. Sabi niya, ang kanyang tinig ay mariin.
Ito ay pagwawasto ng pagkakamali. May utang ako sa iyo. Kung hindi ka papayag, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang taong talagang nagsisisi. Ngunit ang aking pagdududa ay mas matindi kaysa sa kanyang pananabik na tumulong. Ayokong maging dependent sa kahit sino, sabi ko. Gusto kong bumangon sa sarili kong mga paa. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Kung ganoon, sabi niya, payagan mo akong maging iyong kaalyado. Hindi mo kailangan ang awa ko, Isabel, kundi ang katarungan. At alam kong may paraan para makamit iyon. Nilingon ko ang aking mga anak na naglalaro sa isang sulok. Ang kanilang mga tawa ay nagbibigay buhay sa tiyem. Para sa kanila, para sa kanilang kinabukasan. Sige po, sir, sabi ko. Pero may isa akong kondisyon. Tumaas ang isang kilay niya. Ano yon? Hindi ko po kailangan ng inyong pera para lang ako'y manalo. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Kailangan ko po ang inyong tulong para makahanap ng mga ebidensya na magpapalaya sa akin. Gusto kong ako mismo ang lumaban. Gusto kong ako mismo ang maghanap ng hustisya. Gusto kong ako mismo ang magpatunay sa kanila na hindi ako magnanakaw, na hindi ako sinungaling. Tumingin siya sa akin ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na hindi niya maitago. Sa sandaling iyon, hindi siya isang mayaman na amo at hindi ako isang abang katulong. Kami ay dalawang tao na naghahanap ng katarungan. Kung iyan ang gusto mo, Isabel, sabi niya, kung iyan ang paraan para mahanap mo ang kapayapaan, kung ganoon, hahayaan kitang lumaban. Pero hayaan mo akong maging sandata mo. Ang aking abogado ay handang makinig sa iyong kwento. At may alam din akong ilang bagay tungkol kay Renato na maaaring makatulong sa iyo. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog ang aking mga anak, nakahiga ako sa aming maliit na kama, iniisip ang alok ni Leandro, ang isang abogadong mapagkakatiwalaan, ang mga impormasyon tungkol kay Renato. Ang mga salita ng abogado ni Leandro ay umaalingaw-ngaw sa aking isip. May isang taong nakakaalam ng lahat ng kalokohan ni Renato sa probinsya, isang dating kasintahan. Bigla akong kinilabutan. Ang dating kasintahan ni Renato, ang taong maaaring maging susi sa aking kalayaan. Hindi naging madali ang desisyon. Alam kong ang paghaharap kay Renato ay nangangahulugang ilalagay ko ang aking sarili at ang aking mga anak sa panganib. Ngunit ang ideya ng muling pagtakas ng patuloy na pamumuhay sa takot ay mas nakakatakot pa. Kung hindi ngayon, kailan? Para sa kinabukasan ni Luna at Sol, kailangan kong lumaban. Nang sumunod na araw, kasama ko si Ate Mercy. Siya ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko sa paglalakbay na ito. Si Leandro, sa kabila ng kanyang alok, ay iginagalang ang aking desisyon na lumaban sa sarili kong paraan. Ngunit binigyan niya ako ng isang listahan ng mga posibleng kontak, mga tao na maaaring may alam tungkol sa nakaraan ni Renato sa probinsya. Ang aming destinasyon, isang liblib na bayan sa Batangas kung saan lumaki si Renato. Isang lugar na tila nakalimutan ng panahon kung saan ang mga kwento at sikreto ay nanatiling buhay sa bawat sulok. Ang paglalakbay ay mahaba at nakakapagod. Ang mga kalsada ay bako-bako at ang amoy ng probinsya, ang simoy ng lupa, ang sariwang hangin, ang amoy ng tabako ay bumabalot sa amin. Naalala ko ang aking sariling probinsya, ang payak na buhay na pilit kong tinatakasan. Pagdating namin sa bayan, agad kaming naghahanap ng matutuluyan. Isang maliit na lumang bahay bakasyunan ang aming nakuha na sapat lamang para sa aming dalawa. Ang mga tao sa bayan ay mahiyain at mapagmasid. Bawat sulyap nila ay tila nagtatanong kung sino kami at anong sadya namin. Ate Mercy, paano tayo magsisimula? Tanong ko. Parang lahat sila may itinatago. Ngumiti si Ate Mercy. Hayaan mo akong magsimula.
Ang mga tao sa probinsya madalas ay bukas sa mga kwento, lalo na kung may kasamang pagkain. Tama nga siya. Dahil sa pagiging masayahin ni Ate Mercy at sa dala kong mga niluto na ipinamigay namin sa mga kapitbahay, unti-unti kaming nakakakuha ng impormasyon. Ang aking adobo at ginataang gulay ay naging daan para mabuksan ang kanilang mga puso. Nalaman namin na si Renato ay kinatatakutan doon. Maraming babae ang kanyang pinaglalaruan at marami ring pamilya ang kanyang sinira. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na magsalita. May isang babae, bulong ng isang matandang babae habang kumakain ng aking adobo. Si Aling Elena. Siya ang pinakamatagal na naging kasintahan ni Renato bago siya umalis sa bayan. Pero nawala na siya. Matagal na. Nakuha namin ang kanyang pangalan. Elena. Iyon ang susi. Sinubukan naming hanapin ang bahay ni Aling Elena. Ang mga direksyon ay hindi malinaw at ang mga daan ay masisikip. Sa bawat tanong namin, nakikita ko ang pagbabago sa mukha ng mga tao. Ang takot, ang pag-iwas. Tila isang multo si Renato na ang kanyang anino ay sumusunod sa kanya kahit saan. Isang araw, habang naglalakad kami sa isang liblib na lugar, nakita namin ang isang lumang bahay na halos gumuho na. Ang mga pader ay puno ng graffiti at ang mga bintana ay basag. Ang hardin ay tuyo at ang mga halaman ay patay. Walang bakas ng buhay. Ito raw ang bahay ni Aling Elena. Sabi ni Ate Mercy, ang kanyang tinig ay mahina. Lumapit kami sa bahay. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng luma at alikabok ay bumabalot sa amin. Pumasok kami sa loob. Ang lahat ay sira, basag at puno ng alikabok. Walang kagamitan, walang alaala. Sa isang sulok, nakita ko ang isang lumang larawan na nakakabit sa dingding. Larawan ng isang babaeng may matamis ng ngiti, kasama si Renato, na mas bata at may mas inosenteng mukha. Sa ilalim ng larawan, may sulat kamay. Mahal kong Elena, ikaw lang ang aking buhay. Ang pagbabago sa mukha ni Renato, ang kasinungalingan sa kanyang mga salita, ang lahat ay nakasulat sa isang larawan. Nawala na siya. Bulong ko. Nawala na ang tanging pag-asa natin. Habang papalabas kami ng bahay, naramdaman ko ang isang matang nakamasid sa akin. Sa isang malayong bintana ng isang kalapit na bahay, nakita ko ang isang matandang babae na nakatanaw sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Agad siyang nawala. Isabel, may nakita ako, sabi ni Ate Mercy. Isang matandang babae. Ngunit huli na, nawala na ang matandang babae. Ang pagkadismaya ay malalim. Ang paghahanap kay Elena ay tila isang paghahanap sa isang anino. Sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asa ay unti-unting kumukupas. Ngunit ang imahe ng aking mga anak, lalo na si Sol na may sakit, ay nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi ako maaring sumuko. Hindi pa tayo susuko, Ate Mercy. Sabi ko, kailangan nating alamin kung nasaan si Elena. Sigurado akong buhay siya. Patuloy kaming nagtanong, ngunit ang mga tao sa bayan ay mas lalong naging mailap. Pakiramdam ko, may isang malaking takot na bumabalot sa kanila. Takot na banggitin ang pangalan ni Renato. Isang hapon, habang naglalakad ako pabalik sa aming tinutuluyan, napansin ko ang isang matandang babae na nagtitinda ng sariwang gulay sa palengke. Siya ang parehong babae na nakita ko sa bintana ng bahay malapit sa dating tirahan ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit mayroong kakaibang talas. Lumapit ako sa kanya at bumili ng ilang gulay. Nag-usap kami tungkol sa panahon, sa ani, sa mga simpleng bagay. Unti-unti, naramdaman ko ang isang koneksyon. May hinahanap po akong isang babae. Sabi ko sa kanya, dahan-dahan. Si Elena po. Kilala niyo po ba siya? Nagulat ang matandang babae. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga gulay. Tumingin siya sa paligid, parang may kung sinong nakamasid sa amin. Bakit mo siya hinahanap? Bulong niya.
Delikado siya. Nasaan po siya? Direkta kong tanong, ang aking puso ay kumakabog. Kailangan ko po ang tulong niya. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa sa aking kaluluwa. Sa wakas, nagsalita siya. Ang pangalan ko ay Aling Nena, si Elena. Anak ko siya. Halos himatayin ako sa narinig ko. Ang aking puso ay biglang gumaan. Natagpuan ko siya. Nasaan po si Elena, Aling Nena? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa pag-asa. Umalis siya, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Umalis siya dahil sa kahihiyan, dahil sa ginawa ni Renato. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Kung paano niloko ni Renato si Elena, kung paano siya sinaktan at iniwan, kung paano pinagpaliwanag si Elena sa buong bayan, kung paano siya pinagbantaan ni Renato na wag nang magsalita. Kaya hindi kami nagsalita, sabi ni Aling Nena. Kaya umalis si Elena. Takot kami sa kanya. Hindi na po natin kailangang matakot, Aling Nena, sabi ko. Ang aking tinig ay matatag. Kailangan po natin siyang tulungan. Kailangan po nating labanan si Renato. Ako po, katulad ni Elena, ay biktima rin niya. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Aling Nena. Ang takot ay unti-unting napalitan ng galit at pagkatapos ay pag-asa. Nasaan po siya ngayon? Nasa Maynila siya, sabi ni Aling Nena. Nagtrabaho siya bilang labandera, nagtatago. Agad kaming nagpasya na bumalik sa Maynila. Gamit ang impormasyon mula kay Aling Nena at sa tulong ng abogado ni Leandro, matagumpay naming nahanap si Elena. Nakita namin siya sa isang maliit na eskinita. Nagtatrabaho, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ikinuwento ko sa kanya ang aking kwento, ang kanyang sariling kwento, at ang kwento ng maraming iba pang biktima ni Renato. Sa una, nag-atubili siya. Takot pa rin siya. Patawarin mo ako, Isabel, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay basa. Wala akong lakas. Ayoko nang balikan ang nakaraan. Hindi po para sa nakaraan, Elena, sabi ko, at hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay magaspang, tulad ng sa akin. Para po ito sa kinabukasan. Para po ito sa akin. Para po ito sa inyo. Para po sa lahat ng biktima niya. Kailangan nating lumaban. Hindi tayo mag-iisa. Tumingin siya sa aking mga mata. At sa wakas, nakita ko ang isang munting apoy na nagalab. Ang apoy ng tapang. Sige, Isabel, sabi niya. Ang kanyang tinig ay matatag. Lalaban ako. Tutulungan kitang labanan siya. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking pandinig. Hindi na ako nag-iisa, may kasama na ako. Habang nagpapahinga kami sa bahay ni Ate Mercy, nakaramdam ako ng kapayapaan na matagal nang nawala. Ngunit biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kung hindi ka titigil, hindi mo na makikita ang mga anak mo. Mag-ingat ka. Ang banta ay kasinsakit ng isang suntok sa aking sikmura. Ang mga salita ay tumatak sa aking isipan. Hindi mo na makikita ang mga anak mo. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit agad kong pinilit ang aking sarili na kumalma. Hindi ako maaaring matakot. Hindi na ako ang Isabel na takot noon. Para sa aking mga anak, para kay Elena, kailangan kong maging matatag. Ipinakita ko kay Elena ang mensahe. Ang kanyang mukha ay namutla. Si Renato, bulong niya. Ganyan din ang ginawa niya sa akin noon. Hindi na tayo magpapatakot sa kanya, sabi ko. Ipapaalam natin ito sa abogado. Agad kaming kumilos. Ang abogado na inirekomenda ni Leandro ay nagbigay sa amin ng payo at seguridad. Nag-file kami ng reklamo tungkol sa pagbabanta at nagbigay sila ng mga security personnel na discreet na magbabantay kay Elena at sa akin. Samantala, sa kabila ng lahat, nagsimula na rin kaming maghanda
Para sa paglilitis, ang abogado ay nagtipon ng lahat ng ebidensya mula sa mga testimonya ng mga kapitbahay sa probinsya hanggang sa aking sariling kwento. Nagsimula na rin kaming mangolekta ng mga medikal na record ni Sol na magpapatunay na kailangan ko ang trabaho para sa kanyang kalusugan. Isang araw, bumisita si Leandro sa TM ni Ate Mercy. Hindi siya nagtago. Nakaupo siya sa isang upuan, nakatanaw sa aking mga anak na naglalaro sa labas. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang tasa ng kape. "Kamusta na?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay mas payapa kaysa dati. "Okay lang po, sir," sagot ko. "Salamat po sa lahat ng tulong ninyo." Umiling siya. "Hindi ko ito ginagawa para sa akin, Isabel. Ginagawa ko ito para sa katarungan at para sa mga bata." Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang kakaibang pagbabago sa kanya. Ang lamig na dati ay bumabalot sa kanya ay tila unti-unting nawawala. Mayroong isang munting init sa kanyang mga mata, isang concern na hindi ko inakala na mayroon siya. "May dala ako para sa kanila," sabi niya, at inabot niya sa akin ang isang bag. Sa loob nito ay mga coloring books at Crayola. Hindi lang gamot ang kailangan ng mga bata, kailangan din nila ng saya. Niyakap ko ang bag. Ang munting kilos na yon ay mas naging mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang gabi, tumawag ang abogado. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Isabel, may problema," sabi niya. "Nag-withdraw si Elena sa kaso, nawala siya." Bumagsak ang aking cellphone. Nawala si Elena, ang aming tanging pag-asa. "Paano?" Bulong ko. "Nasa ilalim siya ng proteksyon." May nakakita sa kanya na kausap si Renato. Siguro ay tinakot o binayaran. Hindi natin alam. Ang aking puso ay biglang bumigat. Si Renato. Hinding-hindi siya titigil. Sa mansyon ng mga Villaseñor, tahimik na inakyat ni Aling Zenaida ang hagdan. Walang imik siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa kanyang silid. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kanyang bulsa, may isang tumpok ng pera. Ang ibinayad ni Renato sa kanya. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Si Sir Leandro. "Aalis ka ba, Aling Zenaida?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig. "May alam ka ba na hindi ko alam?" Nagulat si Aling Zenaida. Ang kanyang mukha ay namutla. "Wala po, sir," sabi niya. At yumuko siya. "Pagod na po ako. Gusto ko na pong magpahinga." Tiningnan siya ni Sir Leandro ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. "Kung ganoon," sabi niya, "siguraduhin mong hindi ka na babalik dito." Umalis si Aling Zenaida. Hindi na niya kayang tumingin sa mata ni Sir Leandro. Ang kanyang mga paa ay nanginginig habang bumababa siya ng hagdan. Alam niyang nagsinungaling siya. Alam niyang nagtaksil siya. Sa kabilang banda, sinubukan namin ng abogado na hanapin si Elena, ngunit parang lumamon sa kanya ang lupa. Walang bakas, walang impormasyon. Ang aming kaso ay naging mas mahina. Sa gabi, habang yakap ko ang aking mga anak, nakaramdam ako ng matinding takot. Ngunit sa sandaling iyon, naalala ko ang aking cellphone, ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung hindi ka titigil, hindi mo na makikita ang mga anak mo. Nang makita ko ang mensahe, agad kong nire-record ang mga pagbabanta ni Renato. Ang bawat banta niya ay aking naitala. Kung wala tayong testigo, meron tayong ebidensya. Bulong ko. Ang kanyang sariling boses. Ang araw ng paglilitis ay dumating na kasintalim ng isang talim. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat, puno ng tensyon. Nakaupo ako sa tabi ng aking abogado. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng lamesa. Sa kabilang banda,
nakaupo si Renato. May ngisi sa kanyang labi. Kumpiyansa sa kanyang tagumpay. Wala si Elena. Wala kaming testigo. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Renato ay naglabas ng mga ebidensya, mga pekeng dokumento na nagsasabing may problema ako sa pag-iisip, mga pekeng patunay na wala akong kakayahang magpalaki ng mga bata. Ang mga salita niya ay kasinsakit ng mga karayom, tumutusok sa aking pagkatao. Ang akusado ay isang irresponsableng ina, isang taong may kapansanan sa pag-iisip at isang magnanakaw. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong korte. Nagsimulang kumalabog ang aking puso. Pakiramdam ko, nawawalan ako ng pag-asa. Objection! Sabi ng aking abogado. Sustained! Sabi ng hukom. Ipinagtanggol ako ng aking abogado, ngunit alam kong kulang kami sa ebidensya. Ang pagkawala ni Elena ay isang malaking dagok. Huling pagkakataon, Ginang Maristela, sabi ng hukom. Mayroon ka bang ebidensya na magpapatunay sa iyong pagiging inosente? Tumingin ako sa paligid. Ang mga mata ng mga tao ay nakatitig sa akin. Ang pagdududa, ang paghusga, ang tingin ni Renato, puno ng panalo. Sa sandaling iyon, naalala ko ang aking mga anak, si Luna at Sol. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga ubo, ang bawat sakripisyo ko, ang bawat luha ko, hindi ako maaaring sumuko, hindi ako maaaring manahimik. Mayroon po ako, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit matatag. Mayroon po akong ebidensya. Nagulat ang lahat, kahit ang aking abogado ay nagulat. Ano po iyon? Tanong ng hukom. Ang boses po niya, sabi ko, at inilabas ko ang aking cellphone. Ang boses po ni Mr. Alvarez, ang mga pagbabanta niya sa akin, ang kanyang mga pagtatangka, natakutin ako, at ang aking mga testigo. Nagsimulang tumugtog ang aking cellphone. Ang boses ni Renato, malinaw at madilim, ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Kung hindi ka titigil, hindi mo na makikita ang mga anak mo. Mag-ingat ka. Ang kanyang boses ay nagpatuloy. Sunod-sunod ang kanyang mga pagbabanta. Ang kanyang pagiging mapanakit. Ang kanyang pagiging mapanlinlang. Nagulat si Renato. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang nangisi ay naglaho. Tumayo siya, galit na galit. Peke yan, sigaw niya. Gawa-gawa lang niya yan. Mayroon pa po ako, sabi ko. At ipinagpatuloy ko ang pagpapatugtog, ang bawat banta, ang bawat pananakot, ang bawat ebidensya ng kanyang pagiging demonyo. Ang abogado ni Renato ay walang masabi. Ang hukom ay nagulat. Ang mga tao sa korte ay nagsimulang magbulungan. Nagsimulang magsalita ang aking abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas. Ang mga recording na ito ay patunay na ginagamit ni Mr. Alvarez ang kanyang kapangyarihan at impluensya para manipulahin at takutin ang mga tao. Ito ang kanyang modus operandi. Hindi lang si Isabel ang kanyang biktima, kundi pati na rin ang marami pang iba. Tumayo ako at direkta akong tumingin kay Renato. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Hindi ko po kayo sinasaktan para maghiganti, Mr. Alvarez. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Ginagawa ko po ito para sa aking mga anak. Ginagawa ko po ito para sa lahat ng biktima ninyo. Ginagawa ko po ito para sa katarungan. Nagkamali kayo, sabi ng hukom. Ang kanyang tinig ay naguutos. Ang mga recording na ito ay malinaw na ebidensya ng pagbabanta at panggigipit. Hindi natin maaaring balewalain ang mga ito. Pagkatapos ng maikling pagdedeliberasyon, bumalik ang hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso. Base sa mga ebidensya at testimonya na aming narinig, sabi niya, ipinapahayag ng korte na si Ginang Isabel Maristela ay inosente sa lahat ng paratang. Ang kaso ng pagnanakaw ay ibinasura. Isang bulong ang umalingaw-ngaw sa korte. Huminga ako ng malalim.
At pakiramdam ko, may isang malaking bigat na tinanggal mula sa aking mga balikat. At para kay Mr. Renato Alvarez, patuloy ng hukom dahil sa mga pagbabanta at panggigipit at sa paggamit ng huwad na ebidensya, inuutusan ng korte ang kanyang pag-aresto. Siya ay sasailalim sa investigasyon para sa mga posibleng kaso ng panggigipit at paglabag sa batas. Nagulat ang lahat. Bumagsak ang mundo ni Renato. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi! Hindi ito totoo! Sigaw niya. Leandro! Tulungan mo ako! Nilingon niya si Sir Leandro na tahimik na nakaupo sa likuran, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ngunit walang tugon si Sir Leandro. Ang mga pulis ay lumapit kay Renato at inaresto siya. Habang ginagapusan siya, tiningnan niya ako ng puno ng puot. Hindi pa ito tapos, Isabel. Sigaw niya. Pagbabayaran mo ito. Ang simoy ng sariwang hangin sa labas ng korte ay kasimlayan ng aking kaluluwa. Pakiramdam ko, muli akong nakahinga. Ang bigat na matagal kong pinasan ay unti-unting nawala. Ngunit sa gitna ng aking kaligayahan, nandoon pa rin ang paalala ng banta ni Renato. Hindi pa tapos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako matatakot. Lumapit sa akin si Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Isabel, sabi niya, ang kanyang tinig ay malambot. Nagkamali ako sa'yo. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Umiling ako. Salamat po, sir, pero ginawa ko lang po ang kailangan para sa mga anak ko. Kung ganoon, sabi niya, at may inabot siyang isang maliit na folder sa akin. Ito ang pera para sa iyong danyos at mayroon akong alok. Binuksan ko ang folder. Isang malaking halaga ng pera, ang danyos. Hindi ko po kailangan ng pera, sabi ko. Isabel, sabi niya, ang kanyang tinig ay mariin. Ito ang iyong karapatan. Hindi ito awa. Ito ay katarungan. Ang bahagi ng pagwawasto ko ng aking pagkakamali. Gamitin mo ito para sa iyong kinabukasan. Para sa kinabukasan ng mga anak mo. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lamig na bumabalot sa kanya ay ganap nang nawala. Nakita ko ang isang taong talagang nagbabago, isang taong natutong tumingin ng lampas sa mga pekeng balat. Tinanggap ko ang pera. Salamat po, Sir Leandro, sabi ko. Hindi ko po kayo makakalimutan. At tungkol sa alok ko, patuloy niya, alam kong mahilig kang magluto. Bakit hindi mo gamitin ang perang ito para magtayo ng sarili mong negosyo? Isang maliit na kainan? Ang iyong mga luto ay masarap, Isabel. Dapat itong matikman ng mas maraming tao. Nagulat ako. Isang kainan, ang aking pangarap na matagal nang nakabaon. Pero Sir Leandro, wala po akong karanasan sa pagnenegosyo. Sabi ko. Hayaan mong tulungan kita, sabi niya at ngumiti siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Hindi bilang amo mo, Isabel, kundi bilang iyong kaibigan, bilang iyong kasosyo sa pagnanais na makita kang matagumpay. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Ang pera, ang tulong ni Leandro, at ang aking determinasyon. Sa tulong ni Ate Mercy at ng kaunting ipon, at sa danyos na nakuha ko, nagsimula akong maghanap ng lugar. Isang maliit na pwesto sa isang kanto, malapit sa isang kumpol ng mga tanggapan. Ito ang magiging simula ng aming bagong buhay. Pinangalanan ko ang kainan na kusina ni Isabel. Simple, totoo. Ito ang aking pagkakakilanlan. Masaya ang mga anak ko. Si Sol, sa wakas, ay malusog. Hindi na niya kailangan ng kanyang nebulizer. Ang kanyang mga ubo ay nawala. Ang kanyang mga ngiti ay kasing liwanag ng araw. Nag-aaral na sila ni Luna sa isang pribadong eskwelahan.
Ang lahat ng sakripisyo ko ay nagbunga. Sa unang araw ng pagbubukas, kinabahan ako. Ngunit sa huli, dumagsa ang mga tao. Ang aking mga niluto, ang adobo, sinigang, kare-kare, pinakbet, ay nagustuhan ng lahat. Ang aking pagkain ay hindi lamang masarap, kundi may kasamang kwento ng pag-asa. Nagulat ako nang makita ko si Sir Leandro. Nakaupo siya sa isang sulok, tahimik na kumakain ng sinigang na baboy. Ang kanyang mukha ay payapa. Sa sandaling iyon ni Mizione, nakita ko na ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, kundi puno ng init. "Masarap, Isabel," sabi niya, at ngumiti siya. "Ang pinakamasarap na sinigang na natikman ko." "Salamat po, Sir Leandro," sabi ko, at ngumiti ako. Hindi na siya ang malamig na amo, hindi na ako ang abang katulong. Kami ay dalawang kaibigan na nagbahagi ng isang nakaraan at nagkikita sa isang bagong simula. Samantala, lumabas ang balita tungkol kay Aling Zenaida. Narinig ko mula sa mga dating katulong na naging mahirap ang kanyang buhay. Ang pera na ibinayad ni Renato ay agad na naubos at wala siyang mahanap na trabaho. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang labandera. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga peklat. Hindi ko na siya kinasusuklaman. Naawa ako sa kanya. "Mama, may bisita po," sigaw ni Luna. Lumingon ako at nakita ko ang isang babae. Si Elena. Nakatayo siya sa labas ng kainan. May ngiti sa kanyang labi. "Isabel," sabi niya, "masaya akong makita kang ganyan." "Elena," sabi ko, at niyakap ko siya. Salamat sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Isabel, isang kwento ng pag-ibig na hindi nasusukat sa tamis ng salita, kundi sa tapang ng gawa at sa hindi matatawarang lakas ng isang ina. Sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig, na sumama sa paglalakbay na ito mula sa unang patak ng ulan hanggang sa huling sikat ng tagumpay, taos puso akong nagpapasalamat. Hindi ko kayo nakikita, pero ramdam ko ang inyong mga buntong hininga at ang inyong mga luha sa bawat kabanata. Aaminin ko, may mga gabing napapahinto ako sa pagsusulat, lalo na noong mga sandaling pinalaya si Isabel sa gitna ng bagyo. Masakit dahil alam nating sa totoong buhay, marami sa atin ang nakaranas ng ganitong lamig. Ang pakiramdam na tinalikuran ka ng mundo kung kailan mo pinakakailangan ng karamay. Ang kwentong ito ay hindi lang katang-isip. Ito ay piraso ng puso ng bawat babaeng nadapa, nasugatan, pero piniling tumayo at ayusin ang sarili niyang korona. Nais kong baunin ninyo ang mensahe na ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili para makalaya. At ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng isang prinsipe, kundi ang pagiging reyna ng sarili mong kaharian. Pero bago tayo magpaalam, may isang tanong na gumugulo sa isipan ko at gusto kong marinig ang inyong tapat na sagot. Kung kayo ang nasa katayuan ni Isabel, tatanggapin niyo pa ba ang tulong ni Leandro matapos niya kayong ipahiya at itaboy? O mas pipiliin niyong lumaban ng mag-isa, kahit gaano kahirap dahil sa pride? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong saloobin dahil sabik akong basahin ang inyong mga kwento. Kung naantig ang inyong puso ng ating kwento ngayong araw, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng Buhay at Pag-ibig, ito po ang inyong lingkod. Nag-iiwan ng paalala na hanggat may buhay, may pag-asa. Paalam at maraming salamat.